Praise God. Alam niyo po ba sa tuwing tayo pumapalakpak sa Panginoon, ay talagang siya ang ating itinataas. Kumbaga, hindi yung pagpapalakpak lang na basta makapalakpak tayo, kundi talagang pinapapurihan natin siya sa pamamagitan ng mga papuring awitin at pagpalakpak sa Panginoon. Amen po ba? Sige po, tinatawagan ko po si Miguel Elacio. Sino po si Miguel Elacio? First time na nakadalo sa ating gawain. Miguel Elacio, tama po ba yung pangalan? Sino po? Pastor Mario, sino po? Si Miguel Elacio. Pastor Mario, Miguel Elacio. Ayan, sige. Welcome, Miguel. And katulad na sinasabi po namin ay dalangin namin hindi lamang po ito yung unang nakadalo kayo sa gawain. Praise God. At patuloy po namin kayo makita dito sa bahay simbahan. Sige po. At yung mga pre-teens ay pupunta naman po rito sa may office. Praise God! Kumusta na po kayo? Magandang umaga po sa inyong lahat. At baka mamaya yung iba ay may hinahanap. Si Pastor Negs at ang mga kasama po natin, si Sister Tess at ang dalawang kabataan, si Sarina at saka si Kim, ay nasa Calao po ngayon. So, meron pong gawain doon ngayon at si Pastor Next ang speaker ngayong umaga. Tomorrow naman ay merong youth camp, first time ng youth camp sa Calao. Amen? And excited na po yung mga kabataan doon. Eh, nakakagulat nga kasi umabot ng 50 na kabataan ang dadalo sa camp. Tayo, nung nagkaroon tayo ng camp dito, 2022, di ba, nakaka-bless. At maraming mga natutunan sa camp. And talagang totoo naman, pagdating sa camp, doon mo may lalabas kung ano yung pagiging kabataan mo, kung ano yung kalakasan ng kabataan, kung ano yung natututunan. Kaya lang, ang prayer natin, hindi lamang tuwing youth camp yun. Kumbaga, after ng youth camp, ay magpatuloy yung mga kabataan. Ang prayer nga natin, yung mga kabataan na nakadalo sa atin noong 2022 ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Amen? Although marami kami nakasama nung youth camp ng 2022, bihira nang nakaka-attend, ang prayer natin, makabalik sila sa Panginoon. Amen po ba? And then sa Sunday ay anniversary po ng JCM Calao. Pakisama po kami sa prayer dahil susunod po kami ni Sister Noemi tomorrow ng madaling araw papuntang Calao para makasama nila sa mga gawain doon. And ang mga kabataan, kaya po nandoon sila Kim at si Sharina ay para magturo doon sila po yung isa sa mga sumasayaw dito sa tambourine, mga tambourine dancers. Tuturuan din nila yung mga ibang kabataan doon na magsasayaw sa anniversary. Actually ngayon, ang alam ko, meron silang mga special numbers. So sa anniversary, meron din pong special numbers. Amen po ba? Okay, sino pong handang-handa na sa salita ng Panginoon? Sino pong excited na dumalo ngayong araw na ito para makinig sa kanyang mga salita at alam niya na meron siyang matututunan? Amen. Praise God. Sige po, simulan na po natin. Alam niyo po ngayong panahon na ito ay maraming mga nangyayari sa atin. Kaya nakakapanood ako ng news, lalo na regarding sa Pogo, di ba? Sino yung mga nakakapanood? Yung naging sensationalized na issue pagdating sa Pogo. Pero last week, nakapanood ako ng news na sinasabi dito na yung palang, siyempre, nakaano naman yan sa news, ano? Sa Pampanga, nung nakita nila ito, sa Porac, Pampanga, dito lang, malapit lang din sa atin, merong isang Pogo doon na pinasok nila, ni-raid nila, may isang lugar na parang ano siya, parang call center na merong mga tumatawag. Di ba sino yung mga nakakakontak sa call center dito na ahente actually nakakausap nyo Nakakausap natin Pag may problema ka sa credit card, meron kang bibilin, usually nakakausap talaga natin ay yung mga nasa call center. Sila pala, merong mga ibang galing sa ibang bansa. May mga Chinese, iba-ibang mga nationality at meron din Pilipino na napunta doon.
Pero ang ano talaga nila para pumunta doon, magtrabaho. Kaya lang pagdating doon, ang ine-expect nila, trabaho, yung pala, magiging scammers sila. Grabe, no? Alam mo, nagulat ako, sabi ko, meron pala talagang mga sindikato o grupo na mag-i-scam sa inyo. Kaya nga siguro, marami na nakaka-receive ng mga text dito na sinasabi na nanalo ka, o meron kang mga parcels na hindi na-deliver sa inyo, tawagan mo ito, di ba? Yung pala mga scammers. Tapos meron kang ine-expect. So ang ginagawa nila, yung mga ibang na nag-apply, ayaw nila, syempre, sasabihin sa'yo, ang trabaho mo, scammer. Meron tayong target. Meron quota. Kailangan makarami ka na mai-scam. E di syempre yung iba ayaw. Ano nangyari? Tino-torture nila, inaampas nila, ang dami mga pasa-pasa, kawawa. So nung na-raid yung lugar na yon, ang dami nilang nakuhang mga talagang pinahirapan. May mga napatay pa nga. Nakakalungkot po mga kapatid. Nasa situation natin, lalo na dito sa bansang Pilipinas, na nakakagala o nakakakilos yung mga tao sapagkat parang sobrang malaya. Malaya tayo na nagagawa natin yung mga bagay na gusto natin. Pag nahuli, edi mag-ano lang, magpipiyansa lang, edi labas na uli, di ba? Minsan, kapag naano ko talaga yung mga situation, parang sasabihin mo na lang talaga sa Panginoon, Lord, salamat kapag hindi ka nai-scam. Salamat kapag nakakaligtas ka sa mga panloloko ng kaaway, ng mga ibang tao. Pero what if kung ikaw ang involved? What if kung ikaw ang naapektuhan? Nakuha niyo ibig sabihin. And I believe, marami sa atin ang naapektuhan ng ganyan situation. Minsan bumibili ka ng paborito mong pagkain. Ang laki-laki sa picture, no? Pagdating sa iyo, nung deliver na sa iyo, ang liit pala. Merong mga sample ng mga pictures na ipapakita ako sa inyo. Yung sample ng mga pictures lang po. Sige po. Ayan. Noong una, nangangarap ka di ba? Na matuto ka nito. Talagang mag-surfing tayo, pero pagkadating dito, ang reality, hindi ka makagala. Hindi ka talaga, hindi tama Hindi maayos Iba pa. Ang expectation mo, masaya, maayos. Ayun ang prayer mo madalas, di ba? Maging maayos, kaya lang. Nagkaroon nga kayo ng sa family, di ba? Parang tinatawag na, tara, bonding time tayo. Pero pag kumakain, may cellphone na hawak, no? Hindi rin nakakapag-bonding. So, ano yung ine-expect mo, kadalasan hindi nangyayari. And then, sa pang-picture, yung mga mahilig mag-drive. Gusto mong matutong mag-drive, no? Pero pag nandiyan na, wala na, takot ka na Marami pang mga bagay na mga ine-expect tayo, pero hindi nangyayari. Amen! Kaya nga po ang topic natin is all about expectation versus reality. Yung ine-expect mo, mangyayari ba? Iba yung nangyari doon sa pinapangarap mo, yung plano mo. Ang ganda-ganda ng daan, Pero yung dadaanan mo pala, ganyang tsura, Sa buhay Kristiyano, ganyan din po tayo. Marami tayong mga pinapanalangin, marami tayong mga inaasahan, pero hindi nangyayari kadalasan. Kasi nga, yung prayers natin, kadalasan, mga gusto natin. Talaga naman, di ba? Walang masama na manalangin ka kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero, ang dapat, ine-expect mo, yung kalooban ng Panginoon, hindi yung gusto mo. Kasi yung prayer mo, kadalasan, karamihan nun, desires mo. Kadalasan ng panalangin natin, hindi yun ang natutugon sapagkat hindi yun ang gusto ng Panginoon sa iyo. So yung prayer, yung gusto ng Panginoon sa iyo, hindi mo maipanalangin kasi naiinip ka. Amen? Kasi pagka, Lord, hindi, mas okay na to, pwede na to. Parang ang hirap yata niyan Yung sinasabi mo, Lord, na mangyayari sa akin, Lord, ang tagal naman. Diba? May mga situation tayong pinapanalangin, hindi talaga yun ang nangyayari. Mga kapatid, meron po akong gustong ibahagi sa inyo na isang kwento patungkol sa Bible. Yung mga iba, siguro, hindi pa nababasa ito, pero ikukwento ko kung ano yung nangyari sa buhay ng dalawang magkapatid. Sino pa may mga lahing kambal dito?
Yan. Ang iba sa atin, may mga lahing kambal. O iba sa atin, talagang kambal, di ba? Katulad nila Roland, may kambal siya. May kakambal siya. Kaya baka mamaya, pag nakasalubong nyo siya at hindi kayo binati, sabihin nyo, suplado naman si Roland. Hindi. Baka kakambal niya yun at hindi kayo kilala. Pero, alam mo yun, ang kwento patungkol kay Jacob and Esau. Hindi po si Esau na yung iniihaw na kinakain natin Si Jacob saka si Esau. Esau sa English. Okay, buksan natin ang Bible natin sa Genesis chapter 27. Umpisahan natin sa verse 1. Papasadahan lang po natin itong kwento na ito. Actually, napakaganda ng kwento na to. Sila'y kambal na ipinanganak. Si Jacob at saka si Esau. Ngayon, nung ipinanganak sila, ay nag-aaway pa sila doon sa tiyan ng mother nila. Wala iba kundi si Rebecca. Si Rebecca, ang kanilang magulang ay si Isaac at si Rebecca. Etong si Isaac, ang tatay niya si Abraham. O sigurado naman, kilala niyo si Abraham, di ba? So, ang anak ni Abraham, si Isaac, ang napangasawa, si Rebecca. Ang kanilang anak ay kambal. Si Jacob at saka si Esau. So, sa tiyan pa lang ng mother nila, naglalaban na itong dalawa. Ang panganay, si Esau. Ang bunso, si Jacob. Pero, nung lumalabas na sa tiyan, nung manganganak na si Rebecca, lumabas na yung unang lumabas yung kamay ni Esau Kaya lang naghihilahan sila. Parang gustong ni Jacob na mauna siya. Bunso siya, pero parang gusto niya maging panganay, naglalaban na. So, merong dalawang magkapatid na sa womb pa lang ng mother nila, nag-aaway na. Pero natin yung kwento Verse 1. Si Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita. So ito yung panahon na babasbasan na ni Isaac ang kanyang panganay na anak na si Esau. Si Esau ay panganay na anak. Sa panahon noon, kapag ikaw ay panganay at lalaki, ang inheritance sa iyo bibigay. Ikaw ang susunod. Ikaw ang successor. Di katulad ngayon, pantay-pantay na ngayon, di ba? Kapag may anak ka, kahit na ilan pa yan, dapat pantay-pantay ang tingin natin. Kahit bunso pa yan. Pero kadalasan ng mga bunso, nauutusan lang di ba? O sinong mga bunso yan? Di ba? Yung laging kinakantsawan ng mga kapatid, mga bunso madalas, di ba? Panganay ako, sundin mo ako. Pero kadalasan ngayon, pantay-pantay na, lalo na pagdating sa mana. Pero nung unang panahon, kapag ikaw ay firstborn son, nasa iyo ang susunod na magiging hari o ikaw ang susunod sa yapak doon sa ama mo. Ikaw ang mamamahala. Kaya nga yung panahon na ito, babasbasan na niya si Esau sapagkat malapit na siyang mamatay. Siya ay matanda na at halos hindi makakita kaya pinatawag niya si Esau, ang panganay niyang anak. Bibigyan ko lang po kayo ng brief history nila. Silang dalawa ay kambal. Si Esau ay naging mangangaso, napakagaling. Manghuli. Since na si Isaac ay mangangaso din, naging paborito niyang anak, si Esau. Si Jacob ay madalas sa bahay lang. So siya ngayon na naging paborito ni Rebecca, ng kanyang ina. Minsan ang hirap sa pamilya na nagkakaroon ng favoritism. Kahit na hindi mo sabihin, may effect pa rin sa mga bata na kapag napansin nila na may paborito kang anak, may effect yan sa puso nila. Kahit na hindi nila sabihin sa magulang nila, wala naman, hindi naman siguro, no partiality. Wala namang sa mga magulang namin, pero mararamdaman mo meron. Ako, alam mo, ang sasabihin ko lang, kung meron man kayo, kasi merong mga anak na yung masyado malambing. Kapag malambing yung anak, parang, siyempre, siya yung madalas mo nakakausap, nakakasama, wag niyong ipapakita na siya yung paborito nyo. Kailangan pantay sapagkat maapektuhan yung ibang mga anak nyo kapag nakita na may favoritism kayo. Which is ganun nga nangyari sa dalawang magkapatid. Si Esau, paborito ni Isaac, si Jacob, paborito ni Rebecca. So ituloy po natin, tinawag niya ang anak niyang panganay. Verse 2. Sinabi niya rito, anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Pumunta ka sa parang at mangaso.
ihuli mo ako ng hayop at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko, igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay. So nag-request si Isaac, yung kanyang ama, ihuli mo ako ng hayop. Alam ko naman napakagaling mo eh. Pagbalik mo, iluto mo sa akin, kakainin ko, and then after that, ibibigay ko na sa iyo yung blessing ko. Amen? Sapagkat yon ang tama dahil siya'y panganay. Next verse, verse 5. Nakikinig pala si Rebecca. Alam mo yun? Walls of ears. Eh siya talaga hindi lang walls of ears. Yung tenga niya nandito sa pader. Hala, naririnig ko yun ah. Naririnig ko yun, babasbasan na si Esau. Kaya't nang umalis ito, samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya't nang umalis ito upang sundin ang bili ng ama, anong ginawa ni Rebecca? Tinawag ni Rebecca si Jacob at sinabi, narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau. Nakialam si ina. Sinabihan niya si Jacob. 7, ihuli mo ako ng hayop at lutuin mo para sa akin. Pagkakain, babasbasan kita sa harapan ni Yahweh bago ako mamatay. Verse 8, kaya't, ito yung advice ni Rebecca kay Jacob. Kaya't ganitong gawin mo, anak. Kumuha ka agad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipaghahanda ko siya ng pagkain gustong-gusto niya at ipakita mo sa kanya upang ikaw ay mabigyan ng basbas bago siya mamatay. So ang gusto ni Rebecca, yung basbas para kay Esau, mapunta kay Jacob. Gagawa siya ng paraan. Habang nangangaso si Esau, huhuli lang sila ng alaga nila doon, lulutuin, papatayin at ipaghahanda kay Isaac. Mga kapatid, ano sa tingin nyo nangyari? Iba ang karakter ni Jacob, iba ang karakter ni Esau. Iba yung pagkatao ni Esau, iba ang pagkatao ni Jacob. Sa tingin nyo, madadaya nila? Si Isaac, malabo na ang mata. Tuloy natin po ang kwento. 11. Ngunit sumagot si Jacob sa kanyang ina, balbon po si Esau. Samantalang ako hindi, makinis yung balat ko. Samantalang si Esau, balbon po talaga. 12, malalaman ng aking ama na nililinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo. Susumpain niya ako sa halip na basbasan. Eh siyempre, pag nanloko ka at nalaman ng magulang mo na niloloko mo siya, ay instead na blessing ay bigay sa'yo, baka curse pa ang mangyari. 13, sumagot ang ina, hayaan mong sa akin tumalab ang anumang sumpa niya. Basta't sumunod ka anak. Ako na ang bahala. Kumuha ka na ng kambing. Alam mo, sabi ng ina niya, ako na ang bahala. Yung blame sa akin, sapagkat ako ang gumawa nito. Bakit kaya ginawa ni Rebecca to? Na panlilin lang, na mapunta kay Jacob ang pagpapala instead ng kay Esau. Buksan po natin ang Bible natin sa... Buksan po natin ang Bible natin sa Romans chapter 9, verse 11 to 12. Romans 9, 11 to 12. Kung mapapansin po natin, bakit hinayaan ng Panginoon? May mga bagay na inaalaw ang Panginoon sapagkat yung plano niya para ma-align tayo sa gusto ng Panginoon at mangyari. Pero before that, gusto kong ipaalam sa inyo na merong mga dahilan kung bakit ganon yung ginawa ni Rebecca na kanyang ina. Sa verse 11, sabi rito, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin. Kaya nga mga kapatid, kung hindi mo pa alam ang will ng Panginoon sa buhay mo, ang kalooban ng Lord sa buhay mo, ito yung time na mag-spend ka sa Panginoon, magbasa ng salitahan ng Panginoon, manalangin para mas lalo mong malaman yung kalooban ng Lord sa buhay mo. Hindi yan on the spot, kagad sa'yo na, Lord, ito na ba kagad? Ito na kagad yung gusto mong mangyari sa akin? Hindi. Habang ikaw ay lumalago sa pananampalataya, mas nalalaman mo kung ano yung kalooban ng Lord sa buhay mo. Amen? Marami sa atin nagtatanong, ano po ba, Pastor, ang kalooban ng Panginoon sa buhay ko? Ito yung kanyang layunin. Yung pagpili ng Lord sa'yo, ayon doon sa sarili niyang layunin. Sometimes hindi natin maarok.
Bakit ganun? Yung galaw. Parang ang hirap, Panginoon. Dadaan ako sa matinding pagsubok, pinagdaraanan ko to. Yung pala pinagdaraanan mong yan para mas lalong maging matatag ka sa pananampalataya mo. Hindi yung nagka-problema ka, Lord, lagi mo na lang ako binibigyan ng problema. Hindi po. Kadalasan, na mga nararanasan mong pagsubok, stepping stone yan para sa matatag na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Dahil mas marami ka pang mga pagsubok na pagdaraanan, kung hindi mo malagpasan yung mga simpleng pagsubok, paano mo malalagpasan yung mga malalaking pagsubok na dadaan sa buhay mo? Kaya nga sabi po rito, at hindi batay sa gawa ng tao. So yung layunin ng Lord sa iyo, na pinapagawa ng Panginoon sa iyo, hindi galing sa tao. Kaya kung iisipin natin, pag mababasa natin, mga kapatid, basahin niyo po yung kwento dito sa Genesis na to, patungkol sa pamilya ni Isaac at ni Rebecca. Kasi dito makikita natin na minsan magtatanong ka, Lord, bakit inalaw mo? May dahilan. Kaya't bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, mga kapatid, paki-highlight po yan. Sinabi na ng Diyos kay Rebecca, bago pa mailabas, mailuwal, bago pa makagawa ng anumang masama o mabuti yung mga bata, ang sabi ng Panginoon kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Kahit na sabihin nating mahal na mahal din naman niya si Esau dahil anak niya, di ba? Pero yun ang sinabi ng Panginoon. Maaaring sa paglaki nila, hindi natin alam, naging paborito na nga ni Isaac si Esau Kasasamang nangangaso, naghahanap ng hayop, nasa field. Samantalang ang kasama niya sa bahay ay ang kanyang anak na si Jacob. Nagluluto, nagdidilig ng halaman, nag-aalaga ng mga hayop sa kanilang lugar. So, kakaiba yung kanilang paglaki. So, napamahal si Jacob kay Rebecca. Then at the same time, kung marirealize po natin mga kapatid, yung plano ng Panginoon, nasa linya. Nasa tamang linya. Kaya kung meron nangyayari po sa atin, na akala mo hindi yun yung kalooban ng Panginoon, bakit nangyayari yan? Ba't nagkakaganito ka? Baka bako-bako, yung dinadaanan mo, hindi tamang line. Para sa'yo, okay. Pero hindi yan yung gusto ng Lord Most of the times, hindi natin maarok yung kalooban ng Lord, pero habang lumalago tayo sa pananampalataya, nare-realize mo, nalalaman mo, ito pala ang kalooban ng Panginoon sa akin. Amen? Maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Yan ang sinabi ng Panginoon. Next verse. Okay na po yan. Hanggang verse 12 lang po tayo. Balik po tayo sa binabasa po natin sa Genesis chapter 27. Nasa verse, na po ba tayo? Verse 8? Ayan, verse 13. Hayaan mong tumalab sa akin ang anuman sumpa, basta sumunod ka anak, ako na ang bahala, kumuha ka na ng kambing. So kung ano man yung sumpa, kung magkabukingan man, malaman ni Isaac na niloloko lang sila, yung sumpa, kukunin ng kanyang ina. Bakit? Kasi naniniwala si Rebecca sa sinabi ng Panginoon sa kanya Kahit ayaw niya, kambal yung anak niya, pareho niyang anak, pero sumusunod at naaayon sa plano ng Panginoon. Kahapon po ay meron kaming couples ministry. So habang nag-i-speak ang mag-asawang Brother Ruther at si Sister Excel, ay meron sila nabanggit patungkol nga dito, yung mga conflicts sa family. Eto nga, nabanggit nila si Esau at saka si Rebecca. Sabi ko kay Brother Ruther, bukas yan ang topic ko. Yan ang itatakel ko. Alam mo yun? Minsan, nakakatuwa lang, ganda na nangyari. Kaya nga po, inaano ko po sa inyo, ina-encourage ko po sa inyo, mga couples, mga may asawa dito, maka-join po kayo. Once a month lang po yung ating couples ministry. Merong isa doon na pinagawa sa amin na activity na minsan nagkaka-conflict. Sabi ni Noemi sa akin, ayun, lagay mo dyan kasi mahilig siya sa sweet. Ang dami-daming mga kinakain matatamis. Sige, lagay na natin. Yun ang conflict namin dalawa. Ay kamukat-mukat mo, nung nagparapol yung dalawa kasi may mga papremyo, ang price chocolate. Sabi ko kay Noemi, yun sinabi mo tuloy na sweet, baka mamaya hindi na mapunta sa akin yan kasi bawal na nga.
Alam mo yun? Pero nakakatuwa, alam mo kung bakit? Yung grand prize, chocolate, talagang napunta sa akin. Hindi ko lang malaman kung sino yung nagsabi na talagang nakaplano na. Kumbaga, nasabi na sweet yung bawal sa'yo, and yet nakuha mo pa rin chocolate. Para sa'yo talaga yung pastor. Alam mo yung ibig ko sabihin? Na kahit minsan ng mga nangyayari sa buhay natin, akala mo lang, hindi maganda, pero yung pala, inaalaw ng Panginoon para ka matuto. Amen? Para mo ma-realize, malaman, na hindi yan pinapagawa ng Lord sa'yo. Para sa'yo, best yan, pero hindi. Maaaring maganda, second best, third best, pero yung the best, yun ang masarap na makuha. Kasi yun yung binibigay ng Panginoon para sa'yo. Amen! Palakpan po natin ang Panginoon. Tuloy po natin. Sabi rito, verse 14, kumuha nga si Jacob ng kambing at inuluto sa kanyang ina ang putahing gustong-gusto ng kanyang ama. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na nakatabi sa bahay. Siyempre nga naman, hindi naman siya si Esau eh. O, suot mo to anak. Ito yung damit ni Esau na kuya mo. O di nakasuot siya ngayon ng damit ng kanyang kapatid. Anong purpose nun? 16. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Binalatan niya yung kambing ng babalbon, idinikit dito para kung sakaling malaman, mahipo, ay balbon. Si Esau to. Kaya nga verse 17, pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob. Eto na, mga kapatid. Dyan. Para bang kung manonood ka ng pelikula, no? Kinakabahan ako. Anong mangyayari, 18. Panoorin mo yun. Maganda yung pelikula na yun, Lucas. Sabi rito, lumapit si Jacob kay Isaac, Ama. Sabi niya, sino ka ba? Tanong ni Isaac. Ako po si Esau. Sagot ni Jacob, nagawa ko na pong inyong inuutos. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan na ninyo pagkatapos. Eto na, di ba? Nakahanda na, nakaprepare na, oh. Boses pa lang, Ama, sino ka? Kasi parang kakaiba yung naririnig ni Isaac eh. Anak ba niya ito? 20. Napadali mo naman yatang makahuli, tanong ni Isaac. Siyempre, no? Kauutos lang niya, tapos nandiyan na. Ilang minuto lang, o sabi mo na isang oras, naluto na. Ang bilis. Ang daming doubts kay Isaac. Tandaan nyo, ang daming doubts kay Isaac. Yung boses ni Jacob. Tapos, ang bilis na maluto, makahuli. Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos, sagot ni Jacob. Kaya daw napabilis, tinulungan daw siya, no? Ng iyong Diyos. 21, nagtanong muli si Isaac, ikaw ba talaga si Esau? Lumapit ka nga rito, nang matay ako kung ikaw nga. Dandan, lumalapit na si Esau, dahan-dahan, si Jacob. Lumapit naman si Jacob. Hindi ko alam kung ano yung, bisa ini-imagine ko, ano yung kaba na nararamdaman ni Jacob. Paglapit niya sa kanyang ama, baka mahuli ako, lagot ako dito. Lumapit naman si Jacob at sinawakan. Siya'y hinawakan ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig, parang kay Esau. Wika ni Isaac. May doubt no? Ay kaso ang problema, yung panahon na yon, malabo na talaga yung mata niya. Kahit pagsalamin siya, hindi kaya. Boses kay Jacob. Parang ba't ganun? Verse 23. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob. Ngunit, eto na nahawa, parang hindi ko nabasa yun. Pakiano mga 22. 22, verse 22. Kay Jacob ang tinig. Ang bisig ay parang kay Sige, okay lang. Hinawakan siya. Hinawakan siya ng kanyang ama. Nung mahawakan, balahibo. Kasi nga, yung balahibo ng kambing, nakakabit sa kanya sa leeg at sa kamay. So, babasbasan na sana Sige, nabilisan nyo na, ama. Basbasan nyo na ako. Sa isip-isip siguro ni ako, mauhuli nyo ako. Ngunit, may pagpipigil. Ito na naman yung kaba na naman ni Jacob. Ano na naman? Ba't na naman pinigilan? Babasbasan mo na ako Ngunit, muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? O nga po, ako.
ako nga. Tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, kung gayon, akin ang pagkain at pagkakain ko'y papaspasan kita. Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan din niya ng alak. So pagkatapos kumain, siguro habang kumakain si Isaac, siya ba talaga to? Parang si Jacob yata to eh. Hindi kaya ako nadadaya. So habang natapos yung pagkain eh. Pagkatapos kumain, verse 26, halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Meron pang inaantay si Isaac eh. Bago niya basbasan si Jacob o si Isaac na iniisip niya, ay si Esau na iniisip niya. Halika anak, hagkan mo ako. Ano yun? Parang ikaw, mga magulang. Alam mo, pag may sama ng loob sa iyo yung anak mo, di ba? Pag nagmano, bless po. Kasi halos masaktan na yung kamay mo pagka doon sa eh. Yung alam mo yung ramdam mo, naalala ko yung pastor po namin. Sabi niya, ako yung mga anak ko, hindi ko hinayaang mag-bless. Kasi minsan, pag nagbe-bless, di mo alam kung masama loob sa'yo. Pinapahalik ko sila sa akin sa pisngi ko. Kasi ramdam ko kapag yung anak ko galit sa akin. Kaya pinapahalik ko. Depende po sa mga magulang yan. Pero ako, mararamdaman ko eh. Kapag nakasimangot, kapag merong kilos yung anak mo, nakapag galit di ba? Pero ito, bakit niya pinalapit at pinahagkan? Verse 27, nang lumapit si Jacob upang hagkan ang ama, naamoy nito ang kanyang kasuotan. Nabasa po natin kanina na pinasuot kay Jacob yung paboritong damit ni Isaac at nandoon yung amoy ng kanyang panganay. Kaya nung maamoy niya ito, ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan, ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukiran, si Yahweh ang nagbasbas. Kaya naging paborito ni Isaac yung kanyang anak na si Esau eh. Kasama niyang nangangaso, kasama niyang nanguhuli ng mga mahayop na mailap. Verse 28, lahat na ng mga senyales, tugtutug ba? Pero yung mga doubts niya, nandun pa rin sa puso niya, sa isipan niya. Pero tama eh. Tama lahat eh. Ang problema, malabo ang mata ni Isaac. Kaya hindi niya nalaman. Verse 28, bigyan ka nawa ng Diyos. Ito na po yung blessings. Bigyan ka nawa ng Diyos ng hamog buwat sa itaas. Upang tumaba ang lupa mo at ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at katas ng ubas. Hayaan ang mga bansay gumalang at paalipin. Bilang pinuno, ikaw ay kikilalanin. Igagalang ka ng mga kapatid mo, kasama si Esau doon na kanyang panganay na kapatid. Mga anak ng iyong ina at yuyuko sa iyo. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay susumpain din. Ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpapalay. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo ito. Etong blessings na ito, napakahalaga sa kanila. Ino-honor nila yan hanggang sa mamatay yung ama, mapupunta yung pagpapala na to sa panganay na pinagpala nila. Mga magulang, sino pong mga magulang dito? Pakitaas ng kamay. O, hindi yung mga magugulang ha, mga magulang. Kasi baka mga magugulang kayo, nandadaya na kayo. Mga magulang, ingatan nyo na makapagsalita sa inyong mga anak na ikasasama nila ng loob. Bawat salita na lalabas sa inyong bibig o sa ating bibig, may dating sa iyong mga anak o sa ating mga anak. Kaya pag sinasabihan mo ang anak mo na ang bobo mo naman, ang tamad mo naman, wala kang kwentang anak, lalaki yung mga anak natin na may sama ng loob sa atin. Amen? Kaya nga kahit na meron kang nararanasan sa anak mo ngayon, nagsisikip na dibdib mo, ba't ka ganyan? Yung pagtitiis ng magulang, instead na hamakin mo sila, sabihan ng di maganda, anak, ang sipag mo. Anak, alam mo, yung kalooban ng Panginoon, mangyayari sa'yo. Anak, ipag-pray mo lang, ipanalangin mo. Instead na curse, blessings ang iyong sabihin sa iyong mga anak. Si Noemi po ay sa tuwing kami natutulog na mag-ama, pinapanalangin po niya kami sa gabi. Nililehans niya kami, yung protection ng Panginoon, yung pag-iingat ng Panginoon at yung plano ng Panginoon na mangyari sa buhay namin. Si TJ at si Hazel ay pinanalangin na namin yan, hindi pa po sila pinapanganak.
Nung si Noemi ay nabuntis, pinapanalangin namin na yung plano ng Panginoon mangyari sa buhay nila. Kaya kung meron kami nakikita na parang meron silang mga pinagdaraan ng mga pagsubok, mga kapatid, ang tinitingnan ko ay hindi yung present situation. Na bakit ganito si TJ, bakit ganito si Hazel. Ang tinitingnan namin yung magandang kalooban ng Panginoon na mangyayari sa kanila. Amen. Kaya huwag niyong pagsawaan na ipanalangin ang inyong mga anak. Amen. Kung nakakita kayo hindi maganda, minsan nagtitake na ng drugs, meron kayong nalalaman na hindi maganda, inaaway ka, minumura ka, manalangin ka pa rin. Anak mo pa rin yan, wag na wag mong susukuan. Amen po ba? Papurihan po natin ang Panginoon. Papurihan po natin ang Lord sa ginagawa niya sa buhay natin. Mga kapatid, napakahalaga po na ang bawat lumalabas sa bibig natin ay pagpapala instead na curse. Ang Israel, sa tuwing tayo ay nag-declare, God bless Israel, God bless Israel, 7 times. God bless the Philippines, 7 times. I am blessed. Alam niyo po ba yung power nung tongue na dinideclare mo? Subukan mong i-curse ang Israel. Instead na God bless Israel, i-curse ka rin. Kasi nasa pangako na ng Panginoon yan. Ang sino mang mag-bless sa Israel, ibe-bless din ng Panginoon. Amen. Naniniwala ba kayo ng Pilipinas pinagpala ng Diyos? So sa tuwing nagde-declare po tayo, itanim natin sa ating puso at isipan yung ginagawa natin. Hindi, declare po tayo mga kapatid. Sasabihin ng service leader, God bless Israel, God bless. Hindi, talagang i-declare mo talaga na pagpalain sila. I-declare mo talaga Pilipinas ay bayan ng Diyos. Pinagpala ng Panginoon. Na sa tuwing tayo nananalangin sa prayer meeting o sa personal na prayers natin, ang bansang Pilipinas ay pinagpala ng Diyos. Kahit ang daming graft and corruption, ang daming mga kriminalidad, ang daming nangyayari, ang bansang Pilipinas ay pinagpala ng Panginoon. Amen! Pagpalain po natin ang Diyos. Kaya kung nakakarinig kayo ng hindi maganda sa Pilipinas, nagtataasan ang bilihin, nagmamahalan, ang daming mga nangyayari, wasakin natin. Dapat sinasawata natin yung gawa ng kaaway. Pinagpapala natin yung bansang ibinigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya ingatan po natin yung mga lalabas sa bibig natin. Kahit tayo, hindi lang mga magulang, kahit mga bata. Pag meron kayong nakaaway, pag meron nakasamaan ng loob, wag na wag kayong magbibigkas ng mga salita na ikasasama ng ibang tao. Pag nasaktan ka, di ba? Walang hiya ka, may ginawa ka sa akin. May mangyayari sa'yo. Kapag ikaw ay nagsumpa doon sa tao na may ginawa sa'yo, may power ang tongue. At tinitingnan tayo ng Panginoon nang naaayon sa ginagawa natin at inilalabas ng ating bibig. Amen po ba? Tuloy po natin sa pinagpala na ni Isaac, si Jacob, na instead na ang pagpapala ay kay Esau. So ano na nangyari? Verse 30. Mga kapatid, sa tingin nyo plano ng Panginoon to? Sa tingin nyo kalooban ng Lord to? Na nangyari? Na yung blessing na ibigay kay Jacob at hindi kay Esau? Verse 30, basahin natin. Matapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob, siya namang pagdating ni Esau na may dalang usak. Grabe yung timing, ano? Tapos na naibigay na yung blessing. Dumating ngayon yung panganay. May dalang usa, tuwang-tuwa sa pangangaso. At eto na, niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Habang nagluluto, siguro pakanta-kanta pa, akin na ang blessing, malapit na mamatay si ama. Parang ganun no? So pagdating dito, sinabi niya, maupo kayo, ama. Pinagandaan niya talaga. At kainin niyo ang dala kong pagkain upang ako'y inyong mabasbasan. Alam mo, utak din ito, no? Alam talaga ng Panginoon Ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya bakit nangyari yung mga ganitong sitwasyon. Saan ba siya talaga nakatutok, nakapokus? Sa ama niya? Sa pagpapala ng mabasbasan niyo ako. Di ba? Meron kang motibo Bakit yan ay pinapanalangin mo? Ang cute niya Lord di ba?
Huwag kang tumingin sa cute. Baka mamaya, ina-attract ka lang ng kaaway. Di ba? Hindi pala yun yung kalooban ng Panginoon. Pinagpilitan mo, Lord, ang cute niya eh. Siya na siguro yung aking soulmate. Yung mga may soulmate ka pa eh, no? Tapos, eto na ngayon, di ba? O di kayong dalawa na. Tinanggap mo na siya. Sinagot mo na siya. Kasi nangako sa iyo eh. Ibibigay ko sa iyo ang buwan. Ang mga bituin. Kaya heto na ngayon, nung kinasal kayo, binigay nga ang mga bituin. Bakit? Ay, panay binubugbog eh. Nakakakita ka ngayon ng mga bituin, di ba? Lord, ito pala yung mga bituin na binigay mo. Ikaw ang pumili niyan kasi nga cute eh. Di ba? Ang buwan, binigay ba sa'yo? Yes, Lord, binigay sa akin. Tuwing katapusan ng buwan, ang daming bills, di ko na alam paano bayaran. Di ba? Ano ba yung gusto ng Lord? Hindi yung ma-attract ka lang. Hindi yung makita mo kasi meron kang gusto eh. Meron ka talagang desire. Yung sarili mong desire. Kaya nga, minsan yung mga lalaki, hindi naman lahat, di ba? Baka mamaya no? Nangangako pero pagdating sa bandang huli, ala, kawawa ka. Bibigyan ka ng 3 rings, di ba? Una, engagement ring no? Bait naman, sweet naman itong boyfriend ko, di ba? Sumunod, ayan na, wedding ring. Kasal na kami, Lord. Pagkatapos, safi ring, di ba? Pangatlong ring talaga no? Pinahirapan ka. Binigyan ka talaga ng mga, hindi pala yun yung plano mo na mangyari sa'yo. Yung pinapangarap mo ng magandang pamilya, nawasak. Bakit? Kasi meron kang gusto para sa'yo lang. Minsan ang hirap hanapin ang kalooban ng Lord eh. Kasi nga, ina-attract ka ng kaaway at ino-operan ka ng mas maganda para sa paningin mo. Di ba maganda? Tatawagin ka pang anak ni Satanas eh. Di ba anak maganda? O, ito na lang sa'yo. Ikaw naman, ay, anak ang turing sa akin. Sige po, Lord, siya na rin ang Panginoon mo, di ba? O kaya, yung napili mo, hindi yun ang kalooban ng Lord. Paano mo sasabihin kalooban ni Lord? Hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Amen! Kalooban to ni Lord. Pastor, hindi ka pala nagbabasa ng Bible. Paano mo nalaman kalooban ng Lord? Lord, Pastor, eto na talaga. Alam ko, siya na talaga para sa akin. Hindi pala born again eh. Ay, akong bahala, Pastor, maboborn again din yan. Gusto mo talagang di ba? Pagpilitan, sige. Kaya pag nagkamali tayo, yung consequence, mararanasan natin. Ginusto mo eh. Anong gusto mo sa 3 rings? Kasama sa ring? Siyempre hindi. Yung pangarap mo, yung plano mo para sa pamilya mo, ang dami mong pinagdaanan. So, ito na po. Dako na po tayo sa kwento. Verse 32. Sino ka ba? Tanong ni Isaac. Si Esau po, ang inyong panganay. Tugon naman niya. Ito yung nanginig ang buong katawan ni Isaac. Sabi niya, kung gayos, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Merong nauna. Alam mo, nung natakot si Isaac, kinabahan siya. Kahit na malabo yung paningin niya, alam niyang si Esau yun. Sa boses, sa karakter ng anak niya, kilalang kilala niya. Natakot siya. Bakit? Kasi yung blessing na inilabas niya sa kanyang bibig ay naibigay na niya kay Jacob. Kung gayon, sinong nauna nagdala sa akin ng pagkain, katatapos ko lang kumain nang ikay dumating. Binasbasan ko na siya at tataglayin niya iyon magpakailanman. Ganon katindi yung power ng tongue. Ganon katindi yung honor o yung blessing na binibigay ng magulang sa kanyang anak. Mga kapatid tayo, sigurado ako, naniniwala ako, maraming mga magulang na sasabihin na, anak, itong gagawin ko sa iyo, itong mangyayari sa iyo, ganyan ha. Meron sinasabi ang magulang, pero pwedeng bawiin eh. Amen! Suwail ka palang anak eh. Hindi para sa iyo to. Hindi ko na ibibigay sa iyo to. Sa iba ko na lang ibibigay. Pero noon, hindi. Hindi na pwedeng bawiin kung anuman ang nailabas sa iyong bibig. Kaya nga, sabi ni Isaac, binigay ko na sa bunso mong kapatid. Kaya nga, verse 34, umagulgol ng iyak si Esau nang marinig at nagmamakaawa, basbasan din po niyo ako, ama. Siguro, kahit kayo si Esau,
Ama, baka meron natitirang blessing pa dyan. Ibigay nyo na sa akin. Diba? Grabe yung iyak ni Esau dito. Sabi niya, verse 35, ngunit sinabi ni Isaac, nilinlang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo. Yung para sa iyo, hindi napunta at napunta sa iyong bunso. Verse 36, nagsalita si Esau. Eto na, yung natitirang blessing na sinasabi niya. Pero pakinggan po natin maigi. Nagsalita si Esau, dalawang beses na niya akong dinaya, kaya pala Jacob. Hindi naman Jacoba to Jacob talaga. Nadagdagan lang eh. Parang ginawang babae, no? Jacoba. Kaya pala Jacoba pangalan niya. Hindi po. Sa ibang version, sa tamang version, Jacob lang. Nadagdagan lang ng A. Kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Ano ba ibig sabihin ng pangalang Jacob? So yung manloloko, manggagansyo, cheater. Kinuha niya ang aking karapatan bilang panganay at ngayon inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Wala na ba kayong nalalabing basbas para sa akin? Mga kapatid, concentrate po tayo sa sinasabi ni Esau. Bakit kinuha ni Jacob ang basbas na para sa kanya? Hindi pa po nangyayari ito. May nangyari na sa dalawang magkapatid. Basahin po natin. Praise God. Basahin po natin sa Genesis chapter 26 verse 34 to 35. Genesis 26, 34 to 35. Sige po. Sabi rito, 40 taon si Esau nang siya'y mag-asawa. Si Judith na anak ng Heteyong si Beri ang napangasawa niya. Naging asawa rin niya si Basemat, anak naman ni Elon at isa ring Heteyo. Verse 35, ang dalawang ito ay naging dahilan ng malaking sama ng loob ni na Isaac at Rebecca. Okay, bilang panganay, mga kapatid, ito yung promise ng Panginoon sa kanila. Ang magiging lahi mo sa pamilya nyo dapat kapamilya nila Abraham, nila Isaac. Yung kapatid ni Abraham at yung magiging mga anak niya, yung magiging mga apo, doon dapat sila kukuha ng mapapangasawa. Kaya lang, itong si Esau at may sinabi ang Panginoon, huwag kayong mag-aasawa ng hindi Israelites o hindi kalahi nyo. Kasi wala pang Israelites noon. Hindi pa Israel ang pangalan ni Jacob. At ito pa lang si Jacob, wala pa asawa. So ang sabi rito, si Esau, nag-asawa ng hindi nila kababayan. At yung dalawang asawa na yon, naging sanhi ng sama ng loob ng kanyang mga magulang, si Isaac, si Rebecca. So simula nun, nung nag-asawa si Esau, naging sakit na ng ulo yung asawa nila. Sino may mga problema sa in-laws dito? Mga kapatid, ipanalangin nyo yung mga in-laws nyo. O kung wala pa kayong asawa, ipanalangin nyo yung magiging mga in-laws nyo kasi malaking factor sa inyong pagsasama bilang mag-asawa, yung inyong mga in-laws. Pwede makialam yan. Pwedeng may gawin yan na hindi maganda na magkagulo-gulo kayong pamilya. Eto, naging problema ni Isaac at Rebecca, yung pamilya ni Esau. Next, meron pang ginawa. Si Esau, kung bakit nagalit ang Panginoon sa kanya. Genesis chapter 25, verse 29. Genesis 25, verse 29 to 34. Sabi rito, minsan, pakinggan niyo to mga kapatid kasi napakahalaga nito na ginawa ni Esau. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Nangangaso siya Pagdating, nakita niya yung niluluto ni Jacob. Kasi nga si Jacob, magaling magluto. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito, tinawag siyang Edom, yung dahil sa pula. O beef stew, yung red stew. 31, sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Napakahalaga po ng birthright noong unang panahon, lalo na kung ikaw ang panganay na lalaki. Nasa iyo ang mana na ibibigay. Pero sabi ni Jacob, bibigyan kitang niluluto ko, ibigay mo muna sa akin yung birthright mo. Ano sabi ni Esau? 32, pumpayag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom.
Naniniwala kayo mamamatay si Esau sa gutom? Gustong-gusto lang niya yung niluluto ni Jacob. Bigyan mo na ako niyan, okay na sa akin. Bayag na ako mawala ito. Verse 33. Kung gayon, sinabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Tuso talaga no? Sumumpa ka muna. O di nanumpa at binigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Mga kapatid, may binigay ang Lord sa'yo. May promise ang Panginoon sa'yo. Merong mga regalong binigay ang banal na Espiritu sa'yo. Huwag mong hayaang agawin ng kaaway. Binigyan ka ng talento ng Panginoon, di mo ginagamit. Amen! Binigyan ka ng talentong umawit, hindi ka umaawit para sa Panginoon. Binigyan ka ng talento na magbahagi ng salita ng Diyos, hindi mo ginagamit dahil sinasabi mo, nahihiya po ako, Lord. Baka kung ano sabihin sa akin. Alam niyo po ba, na bawat isa sa atin, may mga kalobang Panginoon pero binabaliwala natin. Para sa atin, ay, matagal pa naman ako bata pa ako Di pa naman ako mamamatay. Saka na lang, pag matanda na ako, saka ako maglilingkod kay Lord. Kailan? Ano sabi sa kanta? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Kailan mo pa ibibigay? Pag wala ng pagkakataon? Hindi mo pwede sabihin na bata ka pa. Hindi mo pwede sabihin na saka na pag matanda na ako. Huwag niyong hayaan na agawin ng kaaway yung binigay na talento o regalo ng Panginoon sa atin. Kasi pag nawala yan, baka hindi na maibalik sa'yo. At sasabihin mo, Lord, sorry po. Hindi ko na gawa yung sinasabi niyo para sa akin. Last verse, sabi rito, ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain at uminom, umalis na agad si Esau. Yun lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Masisisi po ba natin si Rebecca at si Jacob na ginawa niya yon? Ang sabi rito sa salita ng Panginoon, ganun lamang ang halaga sa kanya ng karapatan bilang panganay. Mga kapatid, i-treasure nyo yung mga pagpapalang binibigay sa inyo ng Panginoon. Ang iba sa atin, one day millionaire, pinagpala ka ngayon. Mamaya, kinabukasan, wala na, ubos na yung pera mo. Pahalagahan po natin yung mga blessings. Pahalagahan po natin yung mga binibigay ng Panginoon sa buhay natin. Huwag natin baliwalayin katulad ng ginawa ni Esau. Sapagkat bawat bigay ng Panginoon, napakahalaga. Kung hindi po natin pahalagaan yung mga maliliit na bagay, paano natin pahalagaan yung mga malalaking bagay na ibibigay ng Lord sa atin? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ganito po ang nangyari. Nawala sa kanya yung pagpapala na dapat para sa kanya. Pakibalik po natin yung kwento sa Genesis chapter 27. So, ang sabi rito, nagsalita si Esau, 2 beses na siyang dinaya. Bakit? Siya mismo pinakawalan niya yung binigay ng Panginoon sa kanya. Next verse, 37. Wala na akong magagawa, anak, sabi ni Isaac. Sagot ni Isaac, siya'y Panginoon mo na ngayon. Yung panganay, sinasabi na, siya'y Panginoon mo na ngayon. Ginawa ka ng alipin niya, ang kanyang mga kamag-anak. Ginawa ng alipin niya, ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanyang kasaganaan sa pagkain at inumin. Kaya wala nang nalalabi para sa iyo. Yung panahon na binigay sa iyo ng Panginoon, sinayang mo. Naalala ko yung meron nabanggit si Pastor Jimmy last Friday sa soaking na yung opportunity na dumaan ng Lord sa iyo, pero binaliwala mo. Yung binibigay ng Panginoon sa iyo, just like Zacchaeus, na maliit lang siyang tao. Pero nung malaman niyang dumaraan si Jesus, gumawa siya ng paraan. Umakyat siya sa puno para makita niya si Jesus. Bakit? Baka nga dumating ang panahon, hindi na dumaan si Jesus doon. Malagpasan na siya. Pero yung panahon na yon, yung opportunity na yon, ginawa niya para makita. At ano nangyari kay Zacchaeus? Nakilala niya ang Panginoon, humingi siya ng kapatawaran, lahat ng mga nagawa niyang mga hindi magaganda, binabalik niya ito ng doble pa. Opportunity, dumarating minsan lang. At kapag dinaanan kayo ng mga opportunities na binibigay ng Panginoon sa iyo, huwag nating sayangin, kapatid.
Dahil huli na ang lahat, malalaman at marirealize natin, mali pala yung desisyon na nagawa po natin. Amen po ba? Verse 38, ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ama si Esau. Talaga bang iisa lang ang inyong basbas, ama? Basbas na narinig niyo ako at patuloy siyang nanangis. Hindi niya masisisi si Esau eh. Kasi nga wala na. Binenta niya yung birthright niya. Di ba? Nag-asawa siya ng hindi kalooban ng Panginoon. Lahat ng sinasabi ng Panginoon, hindi niya ginawa. So yung consequence, nararanasan niya. Kung nakakaranas po tayo ng mga consequence sa buhay natin, ang hirap-hirap malagpasan yung mga pagsubok because meron kang ginawang maling desisyon sa buhay mo, kaya nagkapalpak-palpak yung iyong mga ginawa. Amen! Masakit man sabihin mga kapatid, pero totoo po yan. Pero alam niyo yung grace ng Panginoon, sa panahon na pinagdaraanan natin yung consequence, pinapalakas niya tayo para malagpasan natin yung pagsubok na yan. Kaya lang, yung tayo, hindi natin mapatawad yung sarili natin. Yun po ang katotohanan. Nakagawa ka ng pagkakamali, nagsisisi ka, pero nandun pa rin yung guilt feeling mo sapagkat hindi mo matanggap at hindi mo mapatawad ang iyong sarili sa ginawa mo. Kapatid, ito yung panahon na dapat lalo po tayong lumapit sa Diyos at lumuhod sa Kanya. Instead na layo tayong lumapit sa Panginoon, lumalayo tayo sa Lord. May problema pinagdaraanan. Ayoko na Lord, di ko na kaya. Patawarin niyo na lang ako. Aalis na ako sa church. Di na ako a-attend. Yung pang solusyon mga kapatid, the more na may problema ka, the more na dapat tayong lumuhod sa Panginoon. The more na wala kang karunungan ng Diyos, the more na magbasa ka ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, lagi po namin kayong ine-encourage na magbasa ng salita ng Diyos. Kasi pag hindi po natin alam ang salita ng Panginoon, maliligaw tayo ng kaaway. Ang lahat i-offer niya, anak, okay to. Pag-anuin mo muna yung trabaho mo, magtrabaho ka pa uli. Kailangan mo ng pera, ang dami mong utang, ang dami mong bayarin. Magtrabaho ka na magtrabaho. Wala pong masama doon sa sinasabi ko. Kaya lang, unahin mo muna ang Panginoon bago ang lahat. Amen? Kadalasan yung gusto natin, ang inuuna natin, hindi yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi sa Matthew 6:33, wag na po natin buksan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Bakit ka naghihirap? Bakit ang dami mong hinihiling sa Panginoon na hindi mangyari? Hindi mo inuuna ang Panginoon sa buhay mo. Kaya huli na, nang malaman ni Isaac, nawala na ang lahat. Masisisi mo ba yung nangyari na naibigay kay Jacob? Ano sabi rito? Minahal ko si Jacob, nagalit ako kay Esau. Grabe. Diba? Sabi ng Panginoon, minahal ko si Jacob. Balit nagalit ako kay Esau. Mga kapatid, huwag natin hayaan magalit ang Panginoon sa atin dahil sa ginagawa natin. Hindi yan ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Ang ganda ng plano ng Panginoon sa iyo, Jeremiah 29:11. Kaya lang, pilit mong pinupuntahan yung mga maling daan. Tapos pag nagkamali ka ng desisyon, sisisihin mo si Lord. Lord, hindi yan. Expected ko, Lord. Ito yung sasabihin mo sa akin, ito yung mangyayari sa akin. But in reality, hindi. Expectation versus reality. Itong expected mo pero along the way, sinunod mo ba si Lord sa buhay mo? Amen? Listen guys. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, malinaw. Maganda ang mangyayari sa buhay mo kung susundin mo ang Lord. Bakit nakakaranas ka ng matitinding pagsubok? Bakit hinahayaan mo na makapasok, makapenetrate ang kaaway sa buhay niyo? Sa family, bakit nagkakawasak-wasak ang pamilya mo? Bakit hindi sumasama yung asawa mo, yung mga kapatid mo, yung anak mo sa church? Ikaw lang. Nakikita ba sa'yo yung kalooban ng Panginoon? Ang hangad mo, magandang pamilya. Kaso ang nangyayari, hindi di ba? Nung unang ganda ng plano mo 20 years old to 29 years old, Lord, eto gusto ko mapangasawa. Mayaman, tall, dark, and handsome.
At syempre, Christian, Lord. Abay, lumagpas ka na ng 30, di ba kinakabahan ka na eh. 31 to 40, kinakabahan ka na eh. Bakit? Kasi, pakiramdam mo, mawawala ka na sa kalendaryo, Lord. Kahit Christian na lang. Di ba? At pagdating ng 42, ano na? Wala ka na talaga sa kalendaryo. Pero huwag ka mag-alala, mga kapatid. Nandun ka pa sa loto, yung number 40, di ba? Huwag kang kabahan. Maganda yung plano ng Lord sa'yo eh. Lord, yung binibigay mo sa akin. Bumababa na yung standard eh, no? Abay, pagdating to 50 to 59 eh. Wala ka na sa loto. Huwag kang mag-alala, nasa bingo ka pa. Ano ba yung bingo? Nasa 75? Huwag kang mawala ng pag-asa. Abay, Pastor, 90 na ako eh. Huwag kang mag-alala, si Sarah nanganak pa 90 eh. Di ba? Yung nababago yung standard mo habang tumatagal. Standard ng Panginoon hindi nababago. Amen! Yung gusto ng Lord sa'yo hindi nababago. Ikaw ang nagbabago. Ikaw ang lumalayo. Ikaw ang umiiwas sa sinasabi ng Panginoon sa'yo. Mga kapatid, ang moral lesson sa kwento ng pamilya, huwag kang magkaroon ng favoritism sa iyong mga anak. Magkakaroon ng problema talaga yan. Number 2, si Esau, dinisregard niya yung sinasabi ng Panginoon eh. Huwag. Huwag kang magpadaya sa sinasabi ng kaaway. Sundin mo yung kalooban ng Panginoon sa iyo. Huwag kang gumawa ng inoffer sa iyo ng kaaway, ng dyablo sapagkat maganda ito. Lalo na pag naghahanap ka ng trabaho, kung ano may plano mo sa buhay mo, unahin mo ang Panginoon. Ipag-pray mo yan. Magkakaroon ka ng business, magpuput up ka. Lord, pupunta pa ako sa ibang bansa? Lord, magsisiman ba ako? Lord, itong gagawin ko? Unahin mo ang Panginoon. Number 3, wag mong i-disrespect yung pagpapala na binibigay sa iyo ng Panginoon. Yan ay para sa iyo at maganda yan. Alam mo si Esau, mas gusto niya yung mga temporal things eh. Makapag-asawa, maganda yung asawa niya kahit hindi nila kalahi. Okay lang yun. Kahit na mawala na sa akin yung birthright. Makakain lang ako, baka mamatay ako sa gutom eh. Totoo ba talaga? Mamamatay ka ba sa gutom? Isang araw lang na hindi ka makakain? Hindi. Kasi gusto niya yung mga bagay na nasa paligid niya. God chose Jacob dahil mapagpakumbaba siya. Kahit nagkasala si Jacob, humingi siya ng kapatawaran. At yun ay ginawad ng Panginoon sa kanya yung pagpapala na ito. While si Esau, alam niyo kung bakit? Di ba nakapag-asawa siya ng dalawang hindi kalahi nila? After that, nakapag-asawa pa po siya ng 3 na hindi pa rin nila kalahi. So, ibig sabihin, walang totoong pagsisisi. Wala akong pakialam sa sinasabi ng Panginoon, gagawin ko kung anong gusto kong maisip. Kung ganyan ang pananaw natin sa buhay, binabaliwala natin yung katuruan na sinasabi sa atin ng Panginoon o yung pagpapalo na sinasabi sa atin ng Panginoon. Lalo kang maliliis sa landas. Walang pagpapatawad o walang paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. While si Jacob, nagsisi siya, lumapit siya sa Panginoon. Nandun yung guilt feeling niya. Magkikita na nga sila ni Esau eh. After ilang years, napakatagal na panahon. Pero may pamilya na si Jacob. Yung mga anak niya. Magkikita na uli sila ni Esau. Babalik uli siya sa kanilang lugar. Pero nakausap niya ang Panginoon, huwag kang matakot. Harapin mo ang kapatid mo. Bakit? Naalala ko yung sinabi ni Excel kahapon doon sa couples ministry namin. Totoo yun. Yung panahon, nakakapaghilom din ng sakit na nararamdaman ng tao. So, nangyari kay Esau, napatawad niya si Jacob. At nagkaharap sila. At muling, naging maayos yung kanilang relasyon. Meron bang imposible sa Panginoon? Meron po ba kayong pinapanalangin na hindi pa nakakakilala sa Diyos? Huwag po kayong manghinawang manalangin sa Panginoon na yung ating mga mahal sa buhay ay makakakilala rin sa Diyos. Amen po ba? Sabi rito, sabi sa Romans chapter 8, verse 24 to 25. Madalian na lang po nating babasahin. Sabi rito, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit,
hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? So, ibig sabihin, umaasa ka na hindi mo pa nakikita sapagkat yung sinabi ng Panginoon, yun ang pinangahawakan mo. Amen? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin yun ng buong tiyaga. Huwag kang mainip. Habang tumatakbo ka o lumalago ka sa relasyon mo sa Panginoon, ginagawa mo yung kanyang kalooban, maaabot mo yung plano ng Panginoon sa iyo. Magugulat ka na lang. Magkakabati-bati na yung mga kapatid mo, yung magulang mo sa iyo. Amen? Sino umaasa ng gano'n na maayos ang pamilya? Maraming gagawin ng Panginoon sa atin. Sabi po rito, sa Proverbs chapter 10, verse 28. Proverbs 10:28. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan. Ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot nito ay kabiguan. So yung inaasahan mo sa Panginoon, maganda yung mangyayari. Pero yung sarili mo lang gusto, ang dulot niya ay kabiguan. Umasa ka, magkaroon ng sasakyan, di ba? Lord, SUV, yan ang pangarap ko. Magkaroon kami ng SUV. Aba, hindi natupad di ba? Lord, kahit yung na lang, sedan na lang, okay na. Magsisiksikan na lang kami pamilya. Aba, hindi pa rin dumarating, di ba? Nainip ka eh. Lord, tricycle na lang, kasya na kami doon. Kolong-kolong, darating kami sa church, at least meron. Wala pa rin. Lord, kahit padjak, okay na sa akin. Blessing yan sa'yo. Ano ba talagang gusto ng Lord? Mag-i-stay ka ba doon sa okay lang? O yung gusto ng Lord sa'yo? Ha? Siyempre yung best. Hindi yung just lang. Na inoperang ka ng dyablo, inoperang ka ng kaaway. Eto na, okay na to. Hindi. Kami nga, ako nga talaga, aminin ko, hindi pa ako nananalangin magkaroon ng sasakyan. Pero alam ko, nabibigyan kami ng sasakyan para sa ministry. Yung asawa ko, pati mga anak ko nananalangin, nagkaroon kami ng sasakyan. Sa tamang panahon. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. So sa tamang panahon, ibibigay ng Lord sa iyo yung the best. Amen? Sino po yung mga best dito? Don't you know that you are the best in the presence of our Lord? Kayo yung the best para sa Kanya. Sa Kanyang paningin. Kaya pag may napapariwara sa atin, hindi gusto ng Panginoon yun. Gusto ng Lord, makuha natin yung best para sa atin. Hindi gusto ng Panginoon na tayo'y naghihirap. Pinagpala niya tayo. Amen! Wala kang mga pangangailangan na hindi mo makukuha kung susunod ka sa kalooban ng Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po rito, John chapter 14:29. Malapit na po tayo matapos. John 14:29. Sabi rito, sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na ay manalig kayo sa akin. So pag nangyari na po, doon nyo makikita ang kabutihan ng Lord sa buhay nyo. Sa umpisa, maghihirap, may mga pagsubok, pero in the end, napakaganda ng iyong matatamo. Pakibasa po sa Proverbs 14 verse 12. Proverbs 14:12. Proverbs 14:12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Akala nyo lang, nasa tamang daan kayo. Okay to Smooth ako walang problema. Pero in the end, dead end na pala ng kalsada. Pwede kayong mapahamak, pwede kayong mahulog sa bangin, pwede kayong mapariwara. So ano ba yung kalooban talaga ng Lord sa iyo? Hindi yung pananaw ng tao, kundi yung pananaw ng Panginoon sa iyo. Sabi rito, be content in everything that you have. Hindi yung puro ka reklamo. Mga kapatid, yung puro reklamo, Lord, bakit? Bakit nangyari sa akin to? Ba't nyo hinayaan? Hindi dapat ganun ang ating prayer. Lord, ano po ang gusto nyong ipagawa sa akin para malagpasan ko itong mga pagsubok na aking pinagdaraanan? Amen? Huwag kang reklamador. Hayaan mo lang na mag-flow sa Holy Spirit. Magpuri ka, magpasalamat sa Panginoon kahit sa tindi ng pagsubok. Si Pastor Mario, birthday niya kahapon. Pero alam niyo po ba na may sakit siya kahapon?
Hindi siya nakalis ng bahay, nagpahinga lang siya. Minsan sasabihin natin, birthday na birthday ko, bakit ganito, Lord? May sakit ako. Hindi eh. Pinagpahinga siya ng Panginoon. Pero sa pagpapahinga niyang yun, lalo pang tumibay at tumatag yung pananampalataya niya sa Diyos. Yung mga sinasabi ng Panginoon sa kanya, nangusap ang Lord sa kanya. Amen? Hindi tayo magugupo ng anumang karamdaman na nararanasan natin. Nakaranas ka, baka may tinuturo ang Panginoon sa iyo, and at the same time, pinapagpahinga ka, baka nakakalimutan mo ng kausapin ako, anak. Baka nakakalimutan mo na sobrang busy ka na eh. Kaya ka nagkakasakit. Kausapin mo ako. Sabi rito sa Philippians 3:20. Philippians 3:20. Ano ba yung realidad na gustong anuhin sa atin ng Panginoon? Matanggap natin. Philippians 3:20. Subalit, sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Hindi po tayo taga rito, ha? Dito, makikita nyo, temporal things. Ang inaasahan natin ay yung buhay na walang hanggan sa kaharian ng Panginoon. Walang paghihirap. Makakaranas na tayo ng kaginhawaan, kapayapaan. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoon Jesucristo. Sino pong nananabik? Na makamit natin yung eternal things. Natatakot kayo, baka susunod ko itanong sino nang gustong mamatay, di ba? Gustong makuha. Hindi po, talaga yun po yung hinahantay natin na makamit at makamtan. Proverbs 19:21, last two verses. Proverbs 19 verse 21. Sabi rito, ang isang tao'y maraming iniisip. Maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Amen! So marami kang plano, marami kang iniisip, pero ang kalooban pa rin ng Panginoon ang siyang mananaig. Alam mo, konting mali lang na desisyon, mapapariwara ka, kapatid. Konting mali lang ng tingin sa mga bagay na inaalok ng kaaway, hindi mo na masusunod ang kalooban ng Lord. Pero kung nagkamali ka man, nadapa ka man, pinanghinaan ka man, balik ka lang sa Lord. Patuloy ka lang. Dumaraan tayo ng pagsubok, dumaraan tayo ng mga kabigatian. Nagkamali ka ng desisyon, balik ka lang sa Panginoon. Patawarin mo na ang sarili mo. Patawarin mo na yung sarili mo. Balik ka sa Panginoon. And last verse, Matthew 19:26. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao. Ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So kapatid, kung para sa iyo imposible, sa Panginoon posible. Magtiwala ka lang. Mga may cancer nga eh. Pwedeng pagalingin ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sila'y gumagaling. Yung mga pilay nga ay nakalakad, yung mga bulag nakakita. Kung yung mga nababasa po natin ng mga miracles sa Bible, nangyari po talaga yun. Totoo yun. At pwedeng mangyari sa buhay natin ngayon. Amen! Manampalataya lang tayo. Walang imposible sa Diyos. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, pwede po magsitayo tayong lahat. Praise God. Expectation versus reality. So yung mga inaasahan natin, kapatid, yung mga gustong mong mangyari sa buhay mo, check muna natin, naka-align ba ito sa kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Kasi kung hindi, ine-expect mo lang na maganda, pero ang lalabas, hindi pala maganda. Mas magandang yung ine-expect mo sa Panginoon dahil ang reality mangyayari sa iyo. Makakasama natin ang Panginoon panghabang buhay. Kapatid, temporary lang tayo dito. Ang katawang lupa namamatay. Lahat tayo babalik sa abo. 6 feet below the ground. Maaaring pag namatay tayo, maraming mag-iiyakan. Merong mga magsasalita sa harapan. Naalala ko po ang ginawa niya. Napakabait niyang tao. Magbibigay ng mga bulaklak. Pero ang lahat ng ito, wala na po. Dahil haharap po tayo pagkatapos ng kamatayan sa Panginoon. Tayo ba ay may relasyon sa Panginoon?
Sinusunod ba natin ang kanyang kalooban? Ano ba yung magandang plano ng Lord sa atin? Ano ba yung ine-expect mo? Mangyayari ba ito sa iyo? Totoo ba ito? Nananampalataya ka ba sa Diyos na buhay? Kapatid, kung wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon, empty yung puso mo. Ang dami ng dito, kasalanan. Ang dami na nangyayari. Buksan po natin ang ating puso sa Panginoon. Tanggapin po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung ikaw yon, kapatid, na naririto sa lugar na ito at kahit sa Zoom o sa Facebook, mga naka-online, kung nakikinig kayo sa salita ng Panginoon, sa boses ng Panginoon, ito na yung panahon na kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa buhay mo, ito na yung panahon na tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mananalangin po ako, kung yun ang desisyon mo sa oras na ito, sumunod po kayo sa aking panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga salitang aking narinig. Panginoon, naramdaman ko ang inyong pagmamahal sa akin. Bagamat ako isang taong makasalanan, nagawa ko yung mga bagay na hindi nyo kalooban. Patawarin niyo po ako. Panginoong Jesucristo, salamat po. Kayo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niyo ang inyong buhay para ako maligtas. Patawarin niyo po ako, Panginoong Jesucristo. Binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Pumasok po kayo bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Tinatanggap ko kayo. Salamat po sa kapatawaran sa aking mga kasalanan, sa kagalingan sa aking mga karamdaman, at sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po ang mananalangin. O Diyos, salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Yung mensahe nyo na tumanim sa aming puso at isipan, Lord, hindi mangyari yung gusto ng kaaway sa amin, nalulupigin kami, wawasakin kami, sisirain kami, Panginoon. Hindi ito ang aming pag-asa. Ang pag-asa namin nakalagak sa inyo, Panginoon, na mangyayari yung kalooban nyo para sa amin. Lord, walang imposible sa inyo. At nabasa namin ito sa inyong mga salita. Sa amin, Lord, pakiramdam namin, hindi namin kaya. Hindi namin kayang magbago. Mahina kami, Lord. Nagkakasala kami, nagkakamali kami. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Lord, dalangin ko, Panginoon, na mangyari sa inyong mga anak ang magandang plano niyo sa bawat isa. Kaya nga po, winawasa ko, Lord God, ang lahat ng mga gawa ng kaaway na humaharang sa plano niyo para sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na matanggap namin ito ng buong buo at magpapatuloy kaming maglilingkod sa inyo na kahit na anong mangyari, Lord God, bumagsak man kami, nang hinaman kami, babalik at babalik kami sa inyo, Lord God. Tatayo kami ng may katatagan sa pananampalataya. At pangawa ka namin ng inyong mga salita, hindi namin nahayaan na maagaw ito ng kaaway. Lord, salamat. Pinapaspasan ko, Panginoon, ang bawat isa, Lord God. Dalangin ko ang pagpapala na mangyayari sa amin at sa aming buong pamilya. Kapayapaan sa bawat pamilya. Lord, kapatawaran at pagpapatawad sa aming mga puso na hindi na po ito ang maghari sa buhay namin, kundi maghari ang kapayapaan, Lord God, na nagmumula sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa favor. Salamat, Lord God, sa provision sa mga pangangailangan, healing and strength, Lord God, and wisdom, Lord. Banal na Espiritu, salamat sa lahat ng mga regalo na ibinigay nyo sa bawat isa. Tinatanggap namin ito, Lord, na may katagumpayan. We declare victory right now in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.